Isipin mo na lang, paano kung dumating ang araw na wala ka ng tiwala sa batas? Sa isang lungsod na unti-unting nilalamon ng krimen, takot na ang mga tao na lumabas ng kanilang bahay. Ang mga biktima ay naghahanap ng hustisya, pero marami sa kanila ang nauuwi lamang sa pagkabigo. At habang patuloy na nakalulusot ang ilang kriminal, may isang lalaking nagdesisyong siya na mismo ang gagawa ng paraan. Ang pangalan niya ay Michael Sanders, isang dating sundalo, matagumpay na negosyante, at sa mata ng publiko ay isang ordinaryong mamamayan. Pero pagsapit ng gabi, nagbabago ang lahat. Isa-isa niyang hinahanap ang mga kriminal na nakalulusot sa batas. Walang kulungan, walang paglilitis, walang pangalawang pagkakataon. Para sa kanya kapag nabigo ang hustisya, siya mismo ang magiging hustisya. Pero habang dumarami ang mga taong humahanga sa kanyang ginagawa, mas lalong nagiging desperado ang mga pulis na mahuli siya at ang mas nakakatakot. Hindi na lang mga kriminal ang kanyang tinatarget, pati ang mga taong responsable sa mga desisyong sa tingin niya ay pumipigil sa hustisya. Ito ang kwento ng isang lalaking nagsimula bilang tagapagtanggol ng mga biktima pero unti-unting naging pinakamapanganib na taong hinahanap ng buong lungsod. Ito ang Citizen Vigilante 2026. Nagsimula ang pelikula sa isang tahimik na lungsod sa Europa na unti-unting nilalamon ng takot. Sa isang ordinaryong araw, isang batang ina ang naglalakad kasama ang kanyang anak. Wala siyang kaalam-alam na magiging isa siyang biktima ng isang marahas na krimen. Bigla siyang nilapitan at sinaksak ng isang dumaraang migrant. Sa harap mismo ng kanyang anak, bumagsak ang babae at tuluyang namatay. Ang bata ay naiwan na nakatingin sa kanyang ina habang ang mga tao sa paligid ay nagkakagulo. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa insidente. Sa telebisyon, ipinalabas ang ulat tungkol sa lumalalang krimen sa lungsod. Maraming magulang ang nagsabing natatakot na silang palabasin ang kanilang mga anak. Ang mga babae naman ay nagiging maingat sa paglabas kapag gabi dahil sa pangambang baka sila rin ay maging biktima. Habang pinapanood ng publiko ang mga balita, isang lalaking tahimik na nakaupo sa harap ng telebisyon ang tila walang emosyon. Ang pangalan niya ay Michael Sanders. Sa mata ng ibang tao, si Michael ay isang respetadong negosyante. Isa siyang dating opisyal ng US Army na lumipat sa Europa matapos niyang manahin ng real estate business ng kanyang matagal. Nang hiwalay na ama, maayos ang kanyang buhay. May pera siya, may negosyo, at may kakayahan siyang mamuhay ng komportable. Pero may isang bahagi ng kanyang buhay na hindi alam ng kahit sino. Kapag sumasapit ang gabi, iniiwan niya ang katauhan ng isang ordinaryong businessman. Nagiging vigilante citizen siya. Siya ang misteryosong taong naghahanap sa mga kriminal na nakalulusot sa batas. Hindi siya naniniwala na sapat ang mga proseso ng korte kapag ang mga biktima ay hindi nakakakuha ng hustisya. Para kay Sanders, may mga taong kailangang harapin ang kanilang ginawa kahit walang hatol mula sa korte. At dahil dito, naging popular siya sa ilang bahagi ng publiko. May mga taong itinuturing siyang bayani. Para sa kanila, ginagawa lamang ni Sanders ang hindi kayang gawin ng gobyerno. Kapag may kriminal na nakalalabas dahil sa kakulangan ng ebidensya, teknikalidad o desisyon ng korte, si Sanders ang tila nagbibigay ng sariling bersyon ng hustisya. Pero para sa mga pulis, wala siyang pinagkaiba sa mga kriminal na pinapatay niya at determinado silang hulihin siya. Pinangungunahan ng Interpol chief na si Henry ang investigasyon. Hindi siya naniniwala sa ideya ng vigilante justice. Para sa kanya, kahit gaano kasama ang isang tao, hindi maaaring basta-basta pumatay ang isang pribadong mamamayan at tawagin itong hustisya. Kaya nagsimula ang isang malaking manhunt. Samantala, patuloy naman si Sanders sa kanyang sariling misyon. Matapos niyang patayin ang isang grupo ng mga racketeer, nakasakay siya sa isang bus. Habang naglalakbay, napansin niya ang ilang kalalakihang sumasakay, ngunit ayaw magbayad ng kanilang pamasahe. Hindi agad sila inatake ni Sanders. Sa halip, inilabas niya ang kanyang pera at binayaran ang kanilang fare. Mukhang kakaiba ang ginawa niya dahil matapos niyang bayaran ang mga ito, sa kanya sila pinagsabihan. Ipinaliwanag niya na ang problema ng isang lipunan ay hindi lamang nagsisimula sa malalaking krimen. Nagsisimula rin ito sa maliliit na paglabag, sa kawalan ng respeto sa kapwa, sa batas at sa responsibilidad. Para kay Sanders, kapag hinayaan ng lipunan ang maliliit na kasalanan, maaaring lumaki ang problema hanggang sa maging normal na ang kaguluhan. Tahimik lamang na nakinig ang mga lalaki, pero hindi nila alam na muli nilang makakaharap si Sanders. Samantala, pumunta si Michael sa isang ospital upang bisitahin ang isang rape victim na nagngangalang Elsa. Malubha ang kalagayan ng babae. Hindi lamang siya ginahasa, matindi rin ang pambubugbog sa kanya ng mga umatake. Habang nakaupo sa tabi niya, hindi nagkunwari si Sanders na magiging madali ang lahat.
Sinabi niya kay Elsa na maaari niyang piliing dumaan sa legal na proseso, maaari niyang isumbong ang nangyari, humarap sa korte, at umasa na mapaparusahan ang mga gumawa nito. Pero may problema. Walang garantiya na makakamit niya ang hustisya. Dito ipinakita ni Sanders ang kanyang madilim na alternatibo. Kung hindi siya naniniwala sa sistema, maaari niyang hayaan si Sanders na kumilos para sa kanya. Hindi agad sumagot si Elsa. Pero matapos niyang maranasan ang sakit at kahihiyang dulot ng krimen, pinili niyang suportahan ang vigilante. Nang dumating si Henry upang kausapin siya, alam ng detective na mahalagang clue. Si Elsa, tinanong niya ito kung ano ang hitsura ng lalaking bumisita sa kanya. Ngunit hindi ibinigay ni Elsa ang tunay na description. Sadyang nagbigay siya ng maling impormasyon upang hindi matukoy si Sanders. Habang lumalakas ang suporta kay Sanders, patuloy naman niyang pinapatakbo ang kanyang negosyo. Sa isang meeting kasama ang business manager niya, nagbigay siya ng mahigpit na utos tungkol sa mga tenant na hindi nagbabayad. Para kay Sanders, walang dahilan upang abusuhin ng isang tao ang kabutihan ng iba. Kasabay nito, mariin niyang tinutulan ang ilang plano ng gobyerno tungkol sa paggamit ng mga bakanteng property para sa migrant housing. Dahil dito, mas lalo siyang naging kontrobersyal. Ngunit hindi pa alam ng publiko na ang tahimik na businessman na ito ay siya ring taong hinahanap ng buong police force. Samantala, lalong naging malapit si Henry sa katotohanan, nagpasya siyang bantayan si Sanders. Sinundan niya ito hanggang sa isang nightclub na madalas nitong puntahan. Sa lugar na iyon, may napansin siyang kakaiba. May dalawang lalaki na may masamang balak sa kanilang mga date. May mga inihanda silang inumin na may lamang droga. Ngunit bago pa nila maisagawa ang kanilang plano, palihim na nakialam si Sanders. Pinagpalit niya ang mga inumin. Ang mga lalaking may balak namang biktima ang siyang napainom sa mga inuming kanilang inihanda. Mula sa malayo, pinapanood lamang ito ni Henry. Para sa kanya, isa na namang patunay iyon ng kakaibang pamamaraan ni Sanders. Nang makahanap si Henry ng pagkakataon, kinuha niya ang isang basong ginamit ni Sanders. Mula rito nakuha ng mga autoridad ang DNA na kailangan nila. At nang maikumpara ang resulta, nakumpirma ang kanilang hinala, si Michael Sanders ang vigilante citizen. Agad kumilos ang mga autoridad. Pinangunahan ni Henry ang isang special intervention unit upang arestuhin si Sanders. Ngunit alam ni Sanders na darating sila. Nang dumating ang mga pulis, nagtago siya sa loob ng isang armored container. Sa pamamagitan ng kanyang karanasan bilang dating sundalo, alam niya kung paano haharapin ang isang tactical assault. Binalaan niya ang mga pulis na umatras. Ngunit hindi sila nakinig. Nagpaputok ang mga autoridad patungo sa container. At doon tuluyang nagbago ang sitwasyon. Gamit ang kanyang training, nakahanap si Sanders ng paraan upang makaganti. Sa sumunod na engkwentro, napatay niya ang mga umaarestong opisyal at nakatakas. Sinubukan siyang habulin ni Henry, ngunit isang explosive booby trap ang sumabog at malubhang nasugatan ang hepe. Muling nakatakas si Sanders. Sa mga sumunod na araw, lalong naging mainit ang usapin tungkol sa krimen, seguridad, at migration policies. Sa telebisyon, pinag-uusapan kung gaano kalaki ang halaga ng lumalalang krimen sa lipunan. Dahil dito, napipilitan ng gobyerno na pag-isipan kung kailangan bang baguhin ang kanilang mga polisiya. Pero para kay Sanders, hindi sapat ang mga debate sa telebisyon. Hindi rin sapat ang mga pangako ng mga politiko dahil may isa pa siyang target, ang mismong sistema ng hustisya. Isang araw, may nakilala siyang teenage girl na naging biktima ng isang napakasakit na krimen. 6 na lalaki ang umano'y gumahasa sa kanya. Ngunit sa halip na maparusahan ang mga suspek, nakalaya sila. Ang desisyon ay ginawa ni Judge Reinhold, ang hukom na humawak sa kaso. Para kay Reinhold, may mga dahilan kung bakit dapat isaalang-alang ang kalagayan ng mga akusado. Binanggit niya ang kanilang paghihirap sa pag-integrate sa lipunan at itinuring na parang sila rin ay mga biktima ng kanilang sitwasyon. Para sa teenage victim, napakasakit ng desisyong iyon. Hindi lamang siya nakaranas ng trauma mula sa krimen. Pakiramdam niya ay mismong sistema na dapat sanay magpoprotekta sa kanya ang tumalikod sa kanya. Nang malaman ni Sanders ang buong kwento, tahimik niyang pinag-aralan ang kaso at tulad ng dati nagdesisyon siyang kumilos. Sinundan niya si Judge Reinhold. Hindi nagtagal, natagpuan ang hukom na patay na. Sa unang tingin, mukhang suicide ang nangyari. Ngunit alam ng mga manonood kung sino ang nasa likod nito. Si Sanders. Hindi nagtagal, napansin ng pulisya ang isang nakakatakot na pattern. May iba pang mga judge na namatay sa mga kahina-hinalang circumstances. Lahat sila ay tila may koneksyon sa mga kasong hindi nagresulta sa hustisya ayon sa paniniwala ni Sanders. Lalong naging malinaw ang misyon ng vigilante. Hindi na lamang siya naghahanap ng mga ordinaryong kriminal. Tinatarget na rin niya ang mga taong pinaniniwalaan
niyang responsable sa pagkabigo ng justice system. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, muling nakasalubong ni Sanders ang mga lalaking nakasama niya noon sa bus. Sa pagkakataong ito, nasa isang parke siya nang makita niyang ginugulo ng mga lalaki ang isang inosenteng tao. Hindi na siya nag-isip. Lumapit siya, sinubukan ng mga lalaki na lumaban, ngunit hindi nila alam kung sino ang kanilang kinakaharap. Gamit ang kanyang lakas at combat training, pinabagsak sila ni Sanders at malupit na pinarusahan ang dalawang pangunahing nanggugulo. Bago siya umalis, binigyan niya sila ng isang huling babala. Huwag na nilang uulitin ang ginawa nila. Pero ang pinakamabigat na bahagi ng kanyang misyon ay naghihintay pa. Nahanap ni Sanders ang bahay ni Yusuf, isa sa mga lalaking konektado sa panggagahasa sa teenage victim. Hindi siya dumating para makipag-usap lamang. Pumasok siya sa bahay at ginawang hostage si Yusuf kasama ang kanyang pamilya. Sa halip na humingi ng tawad, sinubukan ng pamilya ni Yusuf na ipagtanggol siya. Sinisi pa nila ang biktima. Para kay Sanders, iyon ang huling patunay na kailangan niya. Hindi lamang si Yusuf ang itinuturing niyang responsable. Maging ang mga taong patuloy na nagtatanggol sa kanya ay bahagi na rin ng problema sa kanyang pananaw. Inutusan niya si Yusuf na tawagan ang kanyang mga kasabwat. Isa-isa silang dumating sa apartment. Walang kaalam-alam na naghihintay sa kanila ang isang bitag. Nang kumpleto na ang grupo, isinagawa ni Sanders ang kanyang paghihiganti. Pinatay niya si Yusuf, ang kanyang mga kamag-anak at ang iba pang attackers. Sa puntong ito, malinaw na hindi na siya simpleng taong naghahanap ng hustisya. Isa na siyang lalaking handang lumabag sa anumang batas upang ipatupad ang sarili niyang paniniwala. Samantala, nasa ospital pa rin si Chief Henry. Sa kabila ng kanyang mga sugat, ayaw niyang tumigil sa paghahanap kay Sanders. Ngunit isang araw, biglang tumawag mismo ang vigilante. Sa kanilang pag-uusap, ipinaalala ni Sanders kay Henry ang lahat ng mga taong naging biktima ng krimen at sa kanyang paniniwala ay pinabayaan ng sistema. Sinabi niya kay Henry na kailangan niyang iparating sa gobyerno ang galit ng mga ordinaryong mamamayan. Ayon sa kanyang mensahe, kung patuloy na mabibigo ang mga leader na protektahan ang kanilang mga mamamayan, darating ang panahon na ang mismong mga tao ang kikilos. Para kay Henry, malinaw na lumalampas na sa personal na paghihiganti ang ginagawa ni Sanders. May mas malaking mensahe siyang gustong iparating sa buong bansa. Dahil dito, nagdesisyon si Henry na magsalita sa publiko. Kung hindi siya pakikinggan ng Prime Minister, haharap siya sa media at ilalantad ang kanyang mga babala tungkol kay Sanders at sa lumalaking kilusan ng mga taong sumusuporta sa vigilante. Samantala, nasa bahay ang teenage victim. Bigla niyang nalaman ng isang balita, patay na ang mga lalaking umatake sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, ngumiti siya. Hindi man mabubura ng nangyari ang trauma, pakiramdam niya ay may nakaganti para sa kanya. Pero hindi alam ng publiko kung gaano kalaki ang magiging epekto ng ginawa ni Sanders. Dahil hindi pa tapos ang kanyang misyon. Isang araw, isang scrambled video ang biglang lumitaw. Mahirap makita ng malinaw ang mukha ng nagsasalita, ngunit alam ng lahat kung sino iyon. Si Michael Sanders. Sa kanyang mensahe, ipinahayag niyang magpapatuloy ang kanyang trabaho. Hindi siya titigil dahil lamang hinahabol siya ng pulisya. Hindi rin siya matatakot sa mga autoridad. Para sa kanya, hanggat may mga inosenteng biktima na pakiramdam, nila ay walang nakikinig sa kanilang hinaing, may dahilan siyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. At bago matapos ang mensahe, iniwan niya ang isang nakakabagabag na ideya. Hindi niya hinihintay ang gobyerno upang ayusin ang lahat. Gusto niyang matutunan ng mga ordinaryong mamamayan na ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa huling bahagi ng pelikula, nananatiling bukas ang kapalaran ni Sanders. Hinahanap pa rin siya ng pulisya, patuloy na pinoprotektahan ni Henry ang batas. At sa kabilang panig, may mga mamamayang nakikita kay Sanders bilang bayani. Ngunit habang patuloy siyang naglalabas ng sariling bersyon ng hustisya, mas nagiging mahirap tukuyin kung saan nagtatapos ang paghihiganti at kung saan nagsisimula ang pagiging kriminal. Dahil sa mundo ng citizen vigilante, isang malaking tanong ang iniwan ng pelikula. Kapag ang batas ay hindi na pinaniniwala ang nagbibigay ng hustisya, hanggang saan maaring pumunta ang isang taong nagdesisyong siya na mismo ang maging batas? At higit sa lahat, kung ang isang vigilante ay nagsimula sa kagustuhang protektahan ang mga inosente, sino ang pipigil sa kanya kapag siya naman ang nagsimulang lumampas sa hangganan? Ang pinakamahalagang aral ng Citizen Vigilante 2026 ay hindi lahat ng maling ginagawa. Sa mundo ay dapat sagutin ng galit at paghihiganti. Mahalaga ang hustisya, pero kapag ang isang tao ay nagdesisyong siya na mismo ang maging batas, maaari itong humantong sa mas malaking kaguluhan. Kapag pinairal natin ang galit, madaling mawala ang tamang pag-iisip at malabo na kung sino ang tunay na biktima at
Sino ang nagiging kriminal? Sa unang tingin, maaaring isipin ng ilan na tama ang kanyang ginagawa. May mga taong gumawa ng masama ngunit hindi naparusahan. May mga biktimang hindi nakakuha ng hustisyang inaasahan nila. Kaya madaling maunawaan kung bakit. May mga taong humahanga sa isang taong handang lumaban para sa kanila. Pero dito ipinapakita ng pelikula ang isang napakahalagang babala. Kapag ang paghahanap ng hustisya ay pinangunahan ng galit, maaari itong mauwi sa paghihiganti. Ipinapakita rin ng pelikula na kapag nawalan ng tiwala ang mga tao sa sistema, maaaring lumitaw ang mga taong handang gumawa ng marahas na paraan upang makuha ang hustisyang hinahanap nila. Kaya mahalagang maging patas, responsable, at maaasahan ang mga institusyong dapat nagpoprotekta sa mga mamamayan. Sa huli, ang tunay na hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa, kundi tungkol sa pagprotekta sa inosente, pagbibigay ng patas na proseso, at pagpigil na lumaganap pa ang karahasan. Dahil kapag ang paghihiganti ang naging sagot sa bawat problema, maaaring matapos ang isang krimen. Pero magsimula naman ang panibagong siklo ng karahasan.